Habang papalapit ako, agad akong tumingin sa dagat kung makikita ko pa ba ang barkong hinahanap sa lahat. Pero sa unang tingin ko parang may kulang sa eksena dahil wala na akong nakita na barkong Santa Clara sa area. Hindi kagaya noon, nakita-kita agad ang barko. Ngayon tila ba naglaho na parang bula sa harap ko. Kaya lalo akong naintriga sa nangyayari at nagdesisyon akong magtanong para malinaw ang balita sa madla. Habang naglalakad ako, may napansin akong bagong update sa barkong Jumalia Shipping Corporation at ang biyahe nito ay Danao Port papuntang Camotes Island ang destinasyon. Tungkol sa pamasahe na siguradong mapapansin sa lahat ng taong lalapit dahil sa pagtaas ng gasolina at krudo ngayon, nag-temporary adjust din sa pamasahe sa kanilang biyahe. Base sa nakasulat dito, nagsimula pala ito noong Abril 4 at bumisita ako dito noong Sabado, Abril 11. Pakita ko na sa inyo ang bago nilang pamasahe. Sa Yo mga kamotor ko, samahan nyo ako sa bago na namang adventure. Ready na ba kayo sa bagong biyahe? Tayo na't mag-explore. So mga kamotor ko, ang vlog natin ngayon ay tungkol sa Danao Port April 2026 updates. May malaking balita akong ibabahagi kaya huwag kang aalis sandali. Dahil ang update na to tungkol sa barko na siguradong ikagugulat mo rin dito mismo. Nagsimula ang araw ko sa Cebu City na puno ng plano at ang destinasyon ko ay ang Danao Port para alamin ang totoo. Kasi may nag-message at nagtanong sa akin kung nasaan na raw ang bagong barko dati na ipinakita ko sa screen. Noong February, nag-vlog ako sa bagong barko noon na bumabiyahe mula Danao Port papuntang Palumpon. Ito ang barko ng Santa Clara Shipping Corporation kaya marami ang natuwa at gustong sumubok sa biyahe pero may nag-comment sa black app ko na parang may mali. Dahil sabi nila wala na raw ang barko ngayon dito sa tabi. Kaya hindi ako nagdalawang isip na pumunta agad para makita kung totoo ba o fake lang ang balita sa lahat. Habang nagmumotor ako papunta, tirik ang araw sa daan. Alas 12 na ng tanghali pero tuloy pa rin ang biyahe kahit mainit man. Papunta sa Danao Port, ramdam ko ang hangin at excited na malaman ang mga sagot sa mga katanungan. Habang papalapit ako, agad akong tumingin sa dagat kung makikita ko pa ba ang barkong hinahanap sa lahat. Pero sa unang tingin ko parang may kulang sa eksena dahil wala na akong nakita na barkong Santa Clara sa area. Hindi kagaya noon, nakita-kita agad ang barko. Ngayon tila ba naglaho na parang bula sa harap. Kaya lalo akong naintriga sa nangyayari at nagdesisyon akong magtanong para malinaw ang balita sa madla lagi. Dumiretso ako sa The Sands Mall na malapit lang dito dahil dito matatagpuan ang ticketing office na sigurado. At dito nakabase ang Jumalia Shipping Corporation na barkong kilala na may regular at daily trips sa rutang dito talaga. Kaya pumasok ako sa loob agad at naghanap ng impormasyon para masagot ang tanong ng mga viewers ko ngayon. Doon sa dulo ang ticketing office dito kung saan ang aking destinasyon. Habang naglalakad ako, may napansin akong bagong update sa barkong Jumalia Shipping Corporation at ang biyahe nito ay Danao Port papuntang Camotes Island ang destinasyon. Tungkol sa pamasahe na siguradong mapapansin sa lahat ng taong lalapit dahil sa pagtaas ng gasolina at krudo ngayon, nag-temporary adjust din sa pamasahe sa kanilang biyahe. Base sa nakasulat dito, nagsimula pala ito noong Abril 4 at bumisita ako dito noong Sabado, Abril 11. Pakita ko na sa inyo ang bago nilang pamasahe. Sa adult economy, 390 pesos at sa aircon ay 448 pesos. Sa PWD senior citizen economy, 282 pesos at sa aircon ay 321 pesos. Sa student economy, 314 pesos at sa aircon ay 358 pesos. Sa minor o bata, 195 pesos sa economy at sa aircon ay 224 pesos. Dito naman tayo sa rates ng kanilang rolling cargos. Sa motorcycle, 1,040 pesos, free driver. Sa tricycle loaded, 1,328 pesos, free driver. Sa tricycle na empty, 1,172 pesos, free driver. Sa 3-wheel trike big bike, 1,562 pesos, free driver. Sa 4-wheel sedan multicab and hatchback, 2,340 pesos, free driver. Sa 4-wheel SUV, bungo, wagon, ambulance, high-ace, K2, 700, H100, pickup ay 2,600 pesos, free driver. Sa 4-wheel Canter, Elf, Travis, Photon at GMC ay 2,860 pesos, free driver. Sa 6 wheels bungo, standard at mini dump truck ay 3,120 pesos, free driver and helper. Sa 6 wheels Elf, Canter at Armored ay 3,640 pesos, free driver and helper. Sa 6 wheels forward coaster at dump truck ay 4,030 pesos, free driver and helper. Sa 6 wheels extended 8 holes, loaded or empty, 5,655 pesos, free driver and helper. Sa 10 wheels at 8 wheels tractor head, loaded or empty, 6,500 pesos, free one driver and free two helpers. Sa 12 wheels loaded ay 7,150 pesos, free one driver and free two helpers. Sa 12 wheels empty ay 5,746 pesos,
free 1 driver and free 2 helpers. Sa prime mover, 6 wheels with trailer, 10 wheels, 10 to 20 footer loaded ay 12,183 pesos. All heavy equipment, motor grader, VIB, roller, payloader, bulldozer, and etc. ay 800 pesos per tons, free 1 operator. Sa prime mover, 10 wheels with trailer, 12 wheels, 30 to 40 footer loaded ay 20,800 pesos, free 1 driver and free 2 helpers. Sa prime mover, 10 wheels with trailer, 12 wheels, 30 to 40 footer empty ay 15,600 pesos, free 1 driver and free 2 helpers. Medyo malaking porsyento ang itinaas nila. Malaking bagay to sa mga regular na pasahero. Matapos kong makuha ang lahat ng mga detalye, naghanap ako ng makakausap para makumpirma kung meron ba yung bagong barko dito na bumabiyahe. Ito ang sitwasyon nung bumisita ako sa kanilang ticketing office. Hindi naman magulo dahil nakalinya lahat ng pasahero at may crew ng barko ang mag-assist dito. May nakausap akong isang crew dito at tinanong ko siya tungkol sa bagong barko. Direkta kong tinanong kung nandito pa ba talaga ang barkong Santa Clara na naging usap-usapan ng madla. Ayon sa kanya, wala na raw ito dito ngayon at matagal na raw itong nawala simula pa noong nakaraang buwan. Natanong ko rin kung bakit ito umalis agad, sayang naman. Hindi daw nagtagal ang bagong barko. Sabi niya baka mahina ang pasahero at cargo. Kaya hindi kinaya ang operasyon ng barko dahil kung kunti lang ang sumakay sa biyahe, malaki ang lugi ng barko sa bawat alis nito sa pier lagi. Kaya tuluyan na raw itong nawala sa ruta at hindi na muling nakita sa Danao Port mula noon pa. At doon ko tuluyang napatunayan ang balita na totoo nga na wala ng barkong hinahanap ng madla. Ngayon ang bumabiyahe na lang dito ay iilan pero tuloy pa rin ang serbisyo para sa mga pasahero sa pantalan. Ang barkong Jumalia Shipping Corporation ay nanatiling regular na nagbibigay ng daily trips sa rutang ito na legal. Kasama rin ang bangkang John Marto sa biyahe na bumabiyahe papuntang Camotes Island na araw-araw din talaga papuntang Sunog Kawit ang ruta na patuloy na dinadayo ng mga biyahero. Sa kabila ng pagbabago ng barko na nawala man, ang biyahe dito sa Danao Port ay tuloy pa rin naman. Wala ring pagbabago sa schedule ng biyahe ng Jumalia. Pareho pa rin ang oras ng alis at dating nila. Ang kaibahan lang talaga ay ang presyo na tumaas dahil sa epekto ng ekonomiya ngayon sa mundo. Para sa mga nagtatanong kung worth it pa ba, nakadepende na rin ito sa pangangailangan at kung ang budget mo ay kasya. Kung ikaw ay regular na bumabiyahe dito, mas mararamdaman mo ang pagtaas ng presyo. Pero kung paminsan-minsan lang naman ang lakad, pwede na rin itong i-consider basta handa ang dagdag na bayad. Sa kabuuan ng biyahe ko ngayong araw, marami akong natutunan sa simpleng pagpunta sa daungan. Hindi lang tungkol sa barko ang nalaman ko, kundi pati na rin sa sitwasyon at transportasyon ngayon dito. Kaya sa mga solid viewers ko na laging nakaabang, ito ang update na siguradong makakatulong sa inyong mga plano sa paglalakbay na hindi masaya. Kung may bala kayong magbakasyon soon, mas mabuting updated kayo ngayon dahil mabilis magbago ang sitwasyon, kaya importante ang tamang impormasyon. Sana makatulong sa inyo ang vlog na ito. Kung nagustuhan mo ang ganitong content, alam mo na ang gagawin, mag-follow, comment at like at share na rin. At dahil umabot ka dito sa dulo ng aking video, pwede ba tayo makahingi ng pabor sa pag-subscribe sa aking YouTube channel para sa iba pang Cebu Port Guides, updated at ready sa panel. Dahil ang goal natin ngayong taon, mag 1,000 subscribers. If you subscribe, much better. At i-click na rin ang notification bell para sa bawat bagong upload ay makikita at hindi ma-miss ang tips, schedule at fare. Maraming salamat sa panonood mga kamotor ko. Ride safe palagi at kita-kita tayo sa susunod na adventure. Ingat sa biyahe at enjoy your trip. See you. Peace out.